Magsiluhod po ang lahat bilang pagbibigay galang sa banal na Espiritu sa katawan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang kapantay noon, ngayon at kailanman. Halina, mga minamahal, inyong namnamin at damhin sa inyong kaibuturan ng kalooban, upang sa inyong pagmamahal na madama, makilala niyo siyang lubos kung gaano siya kabuti sa bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahirap liripin ang pagmamahal ng Ama sa walang nadaramang anak niya. Mahirap liripin ang kanyang mga aral na hindi naunawaan ng walang pangunawang anak niya. Mahirap tanggapin ang mga sinisiwalat na pag-uulat at mga aral niya kung hindi naunawaan ng mga nakikinig na anak niya. Subalit lahat ng mahirap na ito, kung ang tao ay tuwirang tatanggap at kikilala sa Kanya, walang mahirap para sa kanila ang sitanggapin, maunawaan ang Kanyang mga aral at madama ang Kanyang pagmamahal. Sapagkat siya'y kay tuwirang at tuwirang lubos, kung mangusap, tapat, kung magbigkas, totoo, kung maglahad, tapat sa pag-ibig kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Ano ba ang tao? Singaw lang ba? Hindi singaw ang tao. Nilikha siya ng Ama. Hindi siya baliwala, kundi mahalaga siya. Ngunit, nagiging walang kabuluhan ng buhay ng tao kung ito'y binabaliwala niya. Mismo siya sa sarili ay hindi niya pahalagahan. Maraming tao ang nagsasabing mahalaga ang buhay nila. Maraming nagsasabing, kaya nga ako nagpapagod dahil mahalaga sa akin ang buhay. Ayaw kong magkulang ang aking pamumuhay. Ayaw kong mawalan ako. Na kung magsasalita ay para bagang sila ang nagtatakda ng buhay nila. Na para bagang sila nga ang nagtatalaga ng buhay nila. Ngunit kapag natutunan mo na ang Ama at kinilala mo siya, itatalaga mo sa Kanya ang bawat araw mo. Sapagkat kapag tinatalaga mo sa Kanya, binabago niya ang isip mo, nababago damdamin mo, naiba ang pananaw mo sa buhay, naiba ang mithiin mo at naiba ang iyong mga pananalita. Sapagkat siya nga ay isang Ama na hindi nakikita, kaya naman ang kanyang espiritu ay isinugo sa lupa upang ipakilala at magpakilala sa mga anak niya.
Sa makatwid, mga minamahal ko, tingnan nga ninyo ang katabi nyo. Iba't iba mukha ninyo, no? Iba't iba ang itsura nyo. Ngunit mukha pa rin ang tawag sa inyo. Sa mukha ninyo. Di ba ga? Tumayo nga kayo. Iinip kayo eh. Oh, tumitig kayo ngayon sa hilera. Pantay-pantay ba ang sukat nyo? Pantay-pantay ba kulay nyo? Sa makatwid, hindi pinagpantay-pantay ng Ama ang sukat ng tao, maging ang buhay niya ay hindi pantay-pantay ang sukat na tinanguan. Upo na. Oh. Pare-parehas ba ang pag-upo nyo? Yan ang patotoo. Maging ang pagkilos ng tao ay magkakaiba rin. Kaya, ang pagkilos, ang pagtindig, ang paggalaw ng tao, na pag-aaralan yan. Kung iyan ay pinag-aaralan at mapag-aaralan, ano pa kaya ang salita niyang banal na hindi pag-aralan na dapat ay mapag-aralan nga? Upang sa gayon, kapag natutunan at natuto ang mga nag-aral at nagsabuhay, makikilala nilang lubos kung paano at sino ang Diyos na naghayag, nagulat ng mga aral niyang kinilala, tinanggap, pinag-aralan at sinabuhay. Buhay ba ang Ama? Iunat nyo nga ang inyong bisig. Iladlad nyo. O, pare-parehas ba ang haba ng inyong bisig? Pare-parehas ba ang lapad ng inyong palad? Pare-parehas ba ang sukat ng inyong daliri? Yan. Tao mang tinatawag, ngunit magkakaiba ang kapalaran. Magkakaiba ang naaabot ng buhay. Buhay ba ang Diyos? Sa makatwid, ang iisang Ama na bumalangkas sa tao, siyang nakababatid ng kahihinatnan at sasapitin ng buhay ng bawat isa. Ngunit, dahil ang tao ay walang alam sa kanyang kinabukasan at magaganap sa kanyang buhay, naghahanap siya ng kaukulan para siya'y mabuhay. Ang mga tamad ay umaasa na lamang sa hingi, kain, pakainin. Subalit ang masisipag, gumagawa sila ng kaparaanan sa buhay nila. Ang mga mangmang na walang alam kung ano lamang ang kanilang nasa isip, yun lang ang gagawin. Kapag sinabihan ng tao, katanga mo naman. Ngunit, hindi lahat ng marurunong ay alam ang kaukulan sa kabanalan. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung ang tao ay kikilala nga sa Ama, o titigan nyo nga ang kapwa nyo, pare-pares ba ang laki ng ulo nyo? Yan ang pawang katotohanan. Sa ulo man na hindi pinagpare-parehas ang laki, ngunit ang utak ay iisang tawag, kaya't huwag lumaki ang ulo nyo. Kilalanin nyo'y Ama. Buhay ba ang Ama? Alalaong baga, hindi ibig sabihin ng ulo mo ang lumaki, kundi lumaki. Ibig sabihin, huwag kang mapagmataas sa sarili. Buhay ba ang Ama? Huwag matigas ang iyong ulo na sarili mo ang ginugusto. Tumitig kayong muli sa kapwa nyo. Pare-parehas ba ang mata nyo? Yan ang patotoo, mata man ang tawag. Hindi pare-parehas ang hugis. May singkit, may mulaga, at may tama lang. Oh, yan ang patotoo, sapagkat iba't iba ang pananaw ng tao sa buhay dito sa mundo. Tingnan nyo nga ang bibig nyo. Tumitig nga kayo sa bibig ng kapwa nyo. Kung di nyo matitigan ang bibig nyo, pare-parehas ba ang sukat ng labi nyo? Katotohanan. Hindi pare-parehas ang sukat ng labi, ngunit iisang bibig ang pinagmumula ng salita at sinusubuan ng pagkain. Sa makatwid,
Iba't iba man ang ginawang balangkas ng Ama sa buhay ng tao, sa kapalaran ng tao, ngunit iisang Diyos siya na dapat kilalanin, tanggapin, sambahin sa katotohanan. Kaya't pandak, matangkad, maitim, maputi, katamtaman, singkit, mulaga ang iyong mata, at maganda, tantalizing eyes, sabi pa ng iba. Tandaan, isa lang ang kakahinatnan, kamatayan pa rin naman. Nagmula ka sa alabok, magbabalik ka sa alabok. At ito ang pinaghahandaan ng mga matatalinong tao. Ang kasasapitan ng kaluluwa, hindi lamang ang makakamtan na kabuhayan at pamumuhay. Sapagkat ang tunay na matalino, pinaglalaanan niya, isinasandal niya ang kanyang buhay sa Ama. At pinag-uukulan niya ang kaluluwa niyang lilisan sa papanaw niyang katawan. Buhay ba ang Ama? Pare-parehas ba ang ngipin nyo? Bagang mang naturingan na pinagkakapitan ng ngipin. Subalit ang pinatubong mga ngipin ay di pinagpare-parehas yan sa makatwid. Ang panlasa rin ng tao sa pagkain ay magkakaiba. Ngunit, ngipin pa rin ang tawag ng magdudurog, magngangata at ngunguya ng bagang ang siyang matigas na pinagkakapitan ng ngipin. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, gaano man katigas ang bagang mo, mabubungi pa rin ang ngipin mo. Gaano man kaganda ang ngipin mo, mabubungi ka pa rin tao. Subalit, ang matatag, matibay na Ama, hindi nabubungi ang kapangyarihan niya. Hindi mawawala ang kapangyarihan niya. Hindi magmamaliw ang kapangyarihan niya. Kaya't halina, halina mga minamahal ko, magnilay, magbulay, magtanto kayong ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nanghihina ba ang loob mo dahil sa pinagdaraanan mo? Huwag mong panahanin ang damdamin mong ito. Kapag ika'y natalo at nagupo, bagsak ang katawan mo. Nalulumbay ka ba at nahahapis ang puso mo? Huwag mong panaigin ito. Kapag ika'y natalo ng damdamin mo, manlalambot ka sa lumbay na nararamdaman mo. Ikaw ba ay nakikibaka sa buhay? May kasama ka, lalahanin mo. May nagmamasid sa iyo, paalala lang ito. At sa tuwin ay masdan mo, ang kapaligiran mo, nang makita mo, may mabuting dulot ang Ama mo sa kabila ng mga may pinagdaranan ka sa buhay at sa kabila ng pinakikibakaan mo. Kaya't alalahanin mo ang magaganda at mabubuting nagaganap sa buhay mo, ang magaganda at mabubuting dulot sa iyo upang hindi ka magulumihanan, malito at mawala ng pag-asa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mula sa mga hari. Nagsalita kay Akab si Elias na taga Tisbe. Isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko, hindi ulan ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon, hanggang hindi ko sinasabi. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit. Sa silangan ng Hordan, makakainom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Kay buti ng Ama
maging uwak na pag-uutusan niya, at ang uwak ay sumusunod sa kanya. Bakit kaya ang mga anak niyang pinahalagan niya ay hindi makatalima lahat sa kanya? Pagkatapos sinabi, at gayon nga ang ginawa niya, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Sa batis naman siya umiinom. Noong unang panahon, nakakalagok ka sa batis sapagkat malinaw, malinis. Ngunit ngayon, uhaw na uhaw ka na, mapapatid na ang hininga mo sa pagkauhaw mo, halos hirap ka. Wala ka man lang makitang batis na daluyan ng malilinis na tubig sapagkat dinumihan na ng mga anak ng ama na di nagpahalaga sa kalikasan niya. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Serapta. Sa lupain ng Sidon, may inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon, at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Aalis ng babae upang ikuha siya ng tubig ng pahabol niyang sabihin, kung maaari bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain. Sumagot ang babae, alam po ni Yahweh na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis na namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit, ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo maubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay maparating, papatakin ng may kapal. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain ni Elias at silang mag-ina ay hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng pangako ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng balo. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Kaya't sinabi ng babae kay Elias, anong ikinagagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? Akin na ang bata, wika ni Elias, at kinuha niya ang bata. Tinutuluyan sa silid na kanyang tinutuluyan ay kanyang itinaas. Inilagay niya ang bata sa kanyang higaan at dumalangin. Yahweh, aking Diyos, ganito po ba ang igaganti sa babaeng nagpatuloy sa akin? Makaitlo niyang dapaan, hiningahan ang bata, kasunod ang kanilang dalangin, ganitong dalangin. Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko po na mangyaring ibalik ninyo ang buhay ng batang ito. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at nabuhay ang bata. Inakay siya ni Elias at ibinalik sa kanyang ina. Wika niya, narito ang anak mo, buhay na siya. At ganito ang naitugon ng babae. Ngayon ko napatunayang kayo nga ay lingkod ng Diyos at pawang katotohanan ng sinabi ninyo sa ngalan ni Yahweh. Kung inyong pagninilayan ng mga binaybay na istorya,
na tuyo ang batis na pinaglalagukan, na doon ay pinaroon itong si Elias na sinugo ng ama. Subalit, kanyang tinura na naman na magtungo ka sa isang bayan at doon ay mayroong balo na magpapakain sa iyo. Mga minamahal, hindi nakikita ang Diyos kahit kailan. Sa harapan mo, ibababa, mangungusap at magsasabing, kumuha ka ng panggatong mo. Kundi ang wika nga, mapapalad ang mga nauna na nakakarinig ng tinig niya, nakapangungusap sa kanya. Ngunit ang patnubay pa rin ng kanyang espiritu ang ginamit niya. Magpahanggang ngayon, ang patnubay ng Espiritu Santo ay buhay at hindi mamamatay sa ibabaw ng mundo. Lahat ng tao'y inaalaya ng Ama, ninanasa niyang mabahagi na ng karunungan, ng kaalaman kung papaano ang gagawin at tutup din. Tinuturuan ng marapat, inaaralan sa dapat, pinapadama ang pag-ibig niya, at binabahagi ang lakas niya, na habang nabubuhay at bubuhayin ka, ito'y magagawa niya bilang anak kanya. Subalit wika nga niya, patay man, kung nais niya pang buhayin ay mabubuhay niya. Ngunit ang hindi niya gusto at wala siyang pagnanasang ito'y mabuhay, kailan may di na mabubuhay. Yaw na nga ang mga namatay ng tuwiran at pinangakuan naman ang buhay na walang hanggan. Kaya't dito nakatuon ang mga nananalig at nagiging tapat sa pagtitiwala ang kanilang pagtuunan ng kaluluwa upang pagsapit ng wakas nila may pakinabang at kamti ng buhay na walang hanggan. Mahiwaga ang Ama, dakila nga siya. Walang hindi nakikita, walang hindi magagawa. Maliban ang kasalanan, hindi niya kayang gawin niyaan kanino man. Ngunit, ang lahat ng mabuting kanyang hinayag at inaalay sa kanyang mga anak, kung tuwirang mababatid lamang at tatanggapin ang mga anak niya, mabubuhay sila ng matiwasay, payapa, maligaya at masaya. Mga minamahal ko, nagtitiwala ka bang mahiwaga ang Diyos mo? Naniniwala ka bang may magagawa siya? Kung papaano ang sinabi niya sa isang balo na hindi kayo mawawala ng harina at di kayo katitigangan ng langis, habang hindi pa sumasapit na papatakin ng may kapal ang ulan. Ang Ama ay matapat kung mangako, totoo kung magturan. Subalit ang pangako niyang ito ay nakakamtan lamang ng mga anak niyang sumusunod, kumikilala, nagsasabuhay sa mga salita niyang tinutupad nila. Tulad ng balong ito, na hindi niya alintana ang mawalan sila, sapagkat alam niya mang wala na at hindi na sila makapagluluto kapag naubos ang harina at langis. Sumunod siya kay Elias. Tumalima siya, pinagluto siya ng pagkain para maging kabusugan. Yamang siya'y isinugo sa kanya ng Ama. Kayo baga ay nagninilay? May sinusugo ba sa inyong partisyon ng buhay ang Ama? Nadaman niyo ba kung paano sinugo ang kapwa niyo para sa inyo? Nararamdaman niyo ba ang pagpapahalaga ng Ama para sa inyo? Nadaman niyo ba ito sa kapwa niyo tao? At kinilala niyo ba ang ginawa ng kapwa niyo? Kung magkagayon, ang noon, ngayon at magpakailanman ay walang maliw at di kukupas na kapangyarihan ng Ama ang magiging taglay ng mga anak niyang susunod, tatanggap, kikilala sa kanyang ganap. Habang may buhay at sa wakas ng buhay mo, batid niya ang kaukulang oras, minuto nang babawiin ang buhay mo. Batid niya ang araw kung kailan kanya itatakdat itatalagang mamatay. Batid niya ang nararapat para sa iyong kaukulan. Sapagkat batid niya nga, dapat ikaw na anak niya, kayong mga anak niya, kilalanin niyo siya upang
mapag-ukulan nyo ng pansin ang kahalagahan niya at magpahalagaan nyo at makasunod, makatalima kayo sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Pagkatapos ng mahabang panahon, sinabi ni Yahweh kay Elias, pumunta ka na kay Akab. Malapit na akong magpadala ng ulan sa lupain ito. At nagpunta nga si Elias kay Akab. Noong katindihan ng tagutom sa Samaria, ipinatawag ni Akab si Abdias, ang tagapangasiwa ng palasyo. Si Abdias ay may takot kay Yahweh. Nang kasalukuyang inuusig ni Jezebel ang mga propeta ni Yahweh, na iligtas niya ang 100 sa mga ito. Itinago niya ang mga ito sa isang yungib. Tigli 50 ang bawat pangkat at binibigyan ng pagkain at inumin. Sinabi ni Akab kay Abdias, tayo na, galugarin natin ang buong lupain at tingnan ang bawat ilog at lambak. Baka makakita tayo roon ng sapat na damo upang huwag mamatay sa gutom ang ating mga kabayo, mola at baka. Naghiwalay sila sa paggalugad sa kaharian, si Akab sa isang panig at si Abdias naman sa kabila. Sa paglalakbay ni Abdias, nasa lubong niya si Elias, kaya't nagpatira pa siya at ang wika, kayo nga ba ginagalang kong Elias? Ako nga, tugon naman ito, pumunta ka sa iyong Panginoong si Akab at sabihin mong narito ako. Tumanggi naman si Abdias, ano pong kasalanan ang nagawa ko sa inyo? At ako ibig ninyong ipapatay kay Akab. Saksi ko si Yahweh na inyong Diyos, ginagalugad niyang lahat ng bansa sa paghanap sa inyo. At pag may nagsabing wala kayo roon, ayaw niyang maniwala hanggat hindi sila nanunumpa na kayo'y talagang hindi nila nakita. At ngayon pinapupunta ninyo ako sa Kanya para sabihing narito kayo. Ano ngayon ang mangyayari? Sa sandaling ako'y umalis upang sabihin kay Akab na narito kayo. Dadalhin naman kayo ng Espiritu ni Yahweh sa lugar na di ko alam at pag hindi nila kayo nakita, ako ang Kanyang papatayin. Maawa kayo sa akin, sapagkat ako po naman ay may takot kay Yahweh sa pagkabata. Hindi po ba ninyo nabalitaan na may 100 propeta ni Yahweh ang aking nailigtas noong sila'y pinag-uusig ni Jezebel? Tinago ko sila sa isang yungib, tigli 50 bawat pangkat, at dinalhan doon ng pagkain at inumin. At ngayon, pinapupunta ninyo ako kay Akab upang sabihing narito kayo. Tiyak na papatayin niya ako. Ngunit sinabi sa kanya ni Elias, isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh, haharap ako kay Akab sa araw na ito. Hinanap nga ni Abdias si Akab at sinabi ang lahat ng pinasasabi ni Elias. At lumakad si Akab upang salubungin ng propeta. Pagkakita ni Akab kay Elias ay sinabi nito, ikaw nga ba salot ng Israel? Hindi ako ang namiminsala sa Israel, kundi kayo at ang angkan ninyong ama ng inyong ama. Sapagkat sinuway ninyo ang mga utos ni Yahweh at ang pinaglingkuran ninyo ay si Baal. Ngunit tipunin ninyo na ang buong Israel at ang 45 propeta ni Baal at 400 propeta ni Asera na pinakakain ni Jezebel at maghaharap kami sa bundok ng Carmelo. Tugon ni Elias. Tinipon nga ni Akab sa bundok ng Carmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siyang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod.
Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, ako na lamang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh, samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng 2 toro. Pumili sila ng isa. Katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. Ihahanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, yun ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, sang-ayon kami. Sa gayon sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ako. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal! Baal! Pakinggan mo kami. Sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana. Ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian, nilibak na sila ni Elias, wika niya. Lakasan pa ninyo. Alam naman niyo ang inyong Diyos. Baka may ginawa o may pinuntahan. O baka naman natutulog. Kaya kailangan gisingin. Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ng sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak tulad ng kanilang kinaugalian hanggang sa sila'y maligo ng dugo. Lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa rin kahit anong tugon. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan. Lumapit-lapit kayo, wika niya, at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ni Yahweh, na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ni Yahweh ang pangalawang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para kay Yahweh. Pinaligiran niya yun ng isang kanal na may lamang 2 balding tubig. Isinalansan niya ang kahoy, kinatay ang toro at pinatong sa kahoy. Pagkatapos, nag-utos siya, kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa apoy at sa kahoy. Gayon nga ang ginawa nila. Busan pa ninyo, sabi ni Elias, at binusan nila. Minsan pa utos uli ni Elias, makaitlungan nilang binusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin, Yahweh, Diyos na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Yahweh, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinagbabalik loob. Noon din nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang bumbayan at sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lamang ang Diyos. Noon pa man ay marami nang ginawa at nagagawa ang Ama. Kung papaano ang kahiwagaan, kung papaano ang pagkakahiwaga, kung papaano ang mga himala, ngunit, hindi doon nagwawakas at natapos ang pag-aatas niya. Sa maraming mga isinugo niya at pinatotohanan siya bilang nagsambit na ako nga ito. Ngunit ilan pa kaya magpahanggang ngayon ang mag-aalinlangan sa kanyang kapangyarihan?
Ilan kaya ang magsasabing Diyos ko at Ama ko, ngunit sa simple lang ay hindi may pagkatiwala. Sa karampot lang natatakot pang ipagkatiwala. Mga mahal, kung inyong binaybay na pinakinggan ang binasa sa inyo ni Constancia, mapagtatanto ninyo, anak na minamahal ng Ama, tandaan nyo lamang ito, kung bubuhayin kayo maraming paraan, kung mabubuhay kayo, may gagawin ng Ama. At kung nais niyang magpakita't magpasilay ng hiwaga, maraming magagawa siya para ito ay pagkatiwala sa lupa. Subalit, ilan kaya ang mga anak niyang totoong maniniwala at ilan kaya ang totoong tatanggap upang maipakita niya at maipakilala ang tunay niyang kapangyarihan. Mga minamahal, halina kayo. May sakit ba kayo? Opo, kaya kami naririto. May problema ba kayo? Opo, dala namin ito kanina. Kayo ba'y takot ng mamatay nang malaman yung may karamdaman? Bakit? Kung ang Ama ay makapangyarihan noon, may kapangyarihan din ngayon at hindi lilipas kukupas magpakailanman. Kung buhay mo'y nakatalaga, kahit manikluhod at magmunumuhod ka pa, at sabihin mo't pagsusumamo na Diyos ko at Ama ko, ako nawa po ay pakinggan mo. Wala nang mapapakinggan, wala nang pakikinggan, sapagkat oras mo na. Ngunit kapag ikaw ay bubuhayin pa, tulad ng anak ng isang balo, may magagawa, wala mang pinalagok, wala mang pinainom, wala mang sinaksak, wala mang nagawa, kundi ang pagdulog, ang panalangin at pagsusumamo, paghinga, pagdulot ng hangin, pagbibigay hangin, nagbalik na nauli ang buhay ng nais buhayin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, sino nga bang bubuhay sa bawat isa? Sino nga bang mahimala kung gumawa? Sino nga bang tatanglaw sa nadidimlan? Sino nga bang magbibigay apoy ng liwanag? Sino nga bang magpapalakas at magpapasigla? Sino nga bang magpapagaling? Sino nga bang magdudulot ng buhay? Walang dilitiba maliban ikaw na aking pinakikilala at nakilala ng iba mula noon, ngayon, at kikilalanin pa sa mga susunod na panahon. Kaya nga't maliwanag mong wika, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandamay makadama, mabuhay ang paniniwala, pagtitiwala sa iyo. At bubuhayin mo rin ayon sa kalooban mo, ayon sa kapangyarihan mo, ayon sa iyo, hindi ganang sa ayon sa tao. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Amen. Ang tao ay masentimiento. Kapag ang pagkatao mo ang umiral, may maalala ka lang karampot na gunita sa iyong mga minamahal. Hindi mo na mapigilang umagos ang iyong luha. Hindi mo na mapigilang humagulgol. O hindi ka man humahagulgol, impit na pag-iyak, para bagang bibigay ang iyong damdamin, ay manginginig ka na pakiramdam mo'y manghihina. At yan ang pinapatay ng Ama. At inaalis niya. Kaya binibigay niya ang kanyang kalooban. Binabahagi niya ang kanyang damdamin. Binubuhay niya ang kanyang pagmamahal upang sa oras na batid mong kailangan mo, napalitan ng damdamin mo, siya ang pumasok sa iyo. Nang natutunan mong magagawa niya ito, nang natutunan mong magagawa niya ito, nang malaman mong gagawin niya ito sa iyo,
sa tuwin ay gunitain mo. Huwag mo siyang lilimutin nang sa tuwin ay agawin ka sa sarili mong damdamin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Sino nga ba ang mag-aakala? Sino nga ba ang mag-iisip na parang kailan lang, kay bilis ng araw, kay bilis ng oras, ang isang umaawit na sa tuwin ay awit ng awit na nagsasabing, dito po ako masaya, pag hinahandugan ko ng awit ang Ama, na hindi maunawaan naman ng iba sa pagsusumigaw niya. Subalit, unawang-unawa siya ng Ama, kaya naman, maliwanag niyang patotoo kung anong oras at araw ng pagbawi ng kamatayan ng isang Jesucristo, hinambing siya at pinantay ang araw at oras nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mainam nang gunitain ka sa mabuting alay mo, kaysa mapait na hinandog mo sa kapwa mo tao. Mabuti nang gunitain ka sa mga laalang mabuti ka, kaysa naalala kang halos isumpa ka. Mabuti nang naging kapalaran mo, mahirap ka man sa lupa, kung ang kayamanang pang-espiritual ay nakamtan mo. Sapagkat hindi kailanman madadala ang kaharian mo, natutungahan at matutunguhan, bit-bit ang mga bagay. At ito ang hindi kayang tanggapin at gawin ng maraming nilalang na nagpapahalaga sa katawan at laman, na nagpapahalaga sa bagay, nagpapahalaga sa sariling katauhan. Kaya't mali na pag tinama mo'y masama pang loob sa'yo. Nagkakasala na pag nangusap kay magngingit-ngit sa'yo. Mahal mo hindi nila madama, sapagkat hindi madama kung ano ka't paano kang magmahal ng tapat sa kanila. Nagwiwika ka't nagsasambit ng pawang katotohanan, ngunit wala silang marinig sapagkat hindi totoong isipan. Pinakikita ng mabubuting bagay, ngunit bulag sa katotohanan, kaya't dito masumpungan. Ngunit kay palad ng mga nakisa, mapapatotohanang hindi sayang ang naging buhay nila at di sila kahabag-habag, kundi ang nakakahabag, kundi ang nasayang, yaong mga taong nagpahalaga ng higit sa Ama ay bagay at salapi na gusto nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, maaari kang sumaya at sumigla, hindi sa bagay, hindi sa salapi. Sapagkat, kung ika'y lumuluha, nalinimdim ang puso mo, wala ka namang hawak na salapi at wala kang nakabulsa na bagay. At wala ka ring hawak na salapi at wala kang nakikitang salapi at wala kang hawak na bagay kapag dumulog kay nagluluwag ang pakiramdam. Sa makatwid, ang nagbibigay lunas ng kalumbayan, hindi bagay, hindi salapi. Subalit gaano man karami ang kaharap mong bagay at salapi, kundi paglulubagin ng Amang iyong damdamin, sayang ang salapi mong kaharap, di ka maaliw, di ka sasaya, di ka liligaya. Kaya't ang nasa ng Ama, halina, halina, ako ay ako nga, kilalanin ninyong lubos ng maaliw kong puso nyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pandinig
ay nakarinig. Kaya nga, maraming katauhan ang taglay ay ganito. Luha ng luhang mga mata, tigmak ng luhang mga mata, hindi makahulagpos sa iniisip nila, hindi magluwag ang pakiramdam sapagkat walang totoo ang puso nila na nadarama ay Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Halina mga mahal ko, damhin sa puso nyo'y amang di nyo nakikita at ang kaliwan ay ipadarama niya. Pagharian kayo mula ulo hanggang talampakan ng banal na espiritong di nyo nakikita na mula sa Ama at Anak na binahagi sa inyo upang magpakilala at kilalanin Jesucristo na binaliwala ng ibang mga ninuno nyo. Na marapat na huwag nang tupdin at gawin, kayong sa panahon ngayon ay nabubuhay. Upang ang tinamasa nilang hirap, ang kaparusahan nilang natanggap, ay di sa inyo maganap. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? At pinatotohanan din ng Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, madadala ka doon, madadala ka dyan, madadala ka rine, madadala ka rito, madadala ka kahit saan, kaya kayo'y naririto. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung tunay na siya ngang naghari at tinanggap nyo, nakinabang na kayo, wala pang humahawak na tao sa inyo. Pagharian kayo, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung totoo at buhay ang Diyos sa puso nyo, huminga kayong malalim. Ang mga nagaganap sa buhay ng tao, kung marunong ka magtanto at magnilay, mapagninilayan mo at matatanto mo. Dinanas nyo ba ang pagmamalasakit lamang kayo pa ang napaparatangan, napagbibintangan, nahahatulan, nahuhusgahan, nasasaktan ang damdamin? Kung dinanas nyo man yan, ngunit masaya naman ang puso nyo, at payapa ang isip nyo, at batid nyo nga Ama ay natutuwa at nalulugod sa inyo, wala pa rin nawala sa inyo. Kaya, ang totoong kumikilala sa Ama at kinikilala siya at nakikilala siya, di pa rin tutugot, gawin ang marapat, tupdin ang dapat, habang may buhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya, may sasalarawan din ang Ama na mula sa kapmusmusan ay maaari kanyang pagharian, maaari kanyang pangunahan at maaari kang matuto. Inyong pakinggan mula kay Lucas. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang loobin ng 12 taon na siya, pumaraon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin.
At ng ikatlong araw doon, at ng ikatlong araw natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Dito pa lamang pagnilayan na ninyo. Nawala sa kanilang paningin, subalit sa ikatlong araw ay kanilang nakita. At namatay ang Kristo, sa ikatlong araw ay nabuhay. At nang ikatlong araw ngang yaon, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakikinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisan na kami ng iyong ama na naghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako'y nahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mayroon nga bang imposible sa Ama? Wala sa edad, wala sa gulang, kung ito'y magbahaging tuwiran. At nang dahil puspos ng Espiritu niya, ang Mesiyas na nagsasabing anak ng Diyos na isinugo sa lupa, na hindi pinagtiwalaan at pinaniwalaan, sa murang edad, sa musmos na edad, ang galing at talinoy di kayang liripin at maunawaan ng tao lamang. Mga mahal, kayo ba'y matanda na? Ngunit nagtataka kayo sa sinasabi ng kapwa niyo tao na bata sa inyo. Lalo tigit sa larangan ng kabanalan at kaukulan, kayo'y nagsiedad, hindi ninyo natutunan ng gayon. Huwag na kayong magtaka, sapagkat wala sa gulang, wala sa edad ang paghahari ng banal na Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay, inyong kamtan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Nagdadalamhati man sa pagpanaw, wika nga, ng mahal, minahal, at nagmahal ay isang alagad. Subalit, hindi makabubuti sa iyo bilang taong nabubuhay ang ipagpatuloy mo ang pagdadalamhati ng puso mo. Hindi makakabuti sa isang nabubuhay ang ipagpatuloy ang matakot sa isang patay. Lalong hindi makakabuti ang pag-iisip at wala nang laman ng isip, kundi bakit namatay ang isang patay. Lalong wala ding idudulot na kagandahan at makakabuti ang mag-isip ka bakit siya namatay, sapagkat ikaw din ay mamamatay balang araw. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, ang mahalaga, ang isipin nyo ngayon, kayo'y magtiwala, manalig na, kayo'y may hiwaga na matatanggap sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, na hindi nyo nakikita, mahimala, mahiwaga, na gumaganap, gumagawa sa mga nagtitiwala. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Kaya't samantalahin, habang may buhay,
Huwag mong sayangin ang iyong lakas, ang iyong galak. Sa puso mo'y gawing manahan upang ikaw ay maliw at kailanman hindi ka maninimdim. Kapag nagbilang tao ka, naalala mo ang kapwa mo. Mahalaga siya sa'yo. Ginawa niya ikay buti. Nagawa niya ikay ganda sa buhay mo bilang tao. Sadyang mahihirapan kang makabawi kung hindi mo siya lilimutin sa iyong isip. Kaya't ang dapat at nais ng Ama, isipin mo'y aral niya. Itahan mo'y pangaral niya. Damhin mo ay siya upang anuman ang lumbay mo, may param ng pagtanggap mo sa Ama mong bumubuhay at nagbuhay kanino man. Upang ang lakas mo'y manahan, upang ang sigla mo'y maibigay, upang ang kapayapaan sa iyo ay makamtan. Sa gayon, anumang bagay na mahalaga sa iyo, huwag mong panimdiman. Sino mang taong pinahalagahan mo, huwag kang malumbay. Ang mahalaga, may kaisipang kang mabuti, may damdamin kang kay ganda, at ang Ama mo'y alalahanin mo. Ang nawala sa iyo'y may babalik niya. Ang pumanaw na sino mang mahal na mahal mo'y magaganap din sa iyo. Kaya't kailangang maging ganap ka sa pagtanggap upang ang lakas, tibay tatag, kalusugan habang may buhay, tamasahin mo, tamuhin, anak niya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Habang may buhay, Ama sa inyo ay kamtin. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakan sa inyo'y manahan. Kapag wala nang isang tao, doon mo siya maalala sa lahat ng kabutihan niyang ginawa sa iyo. Doon mo makikita ang kahalagahan niya. Kaya mga mahal ko, gawin niyo na ang mabubuti. Magpahalaga na kayo sa isa't isa upang ang kahalagahan niyo at kabutihan niyo ang maalala ng bawat kapwa niyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong
magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Diyos? Manalig, umangkin at tanggapin. Kung yan lamang ang gagawin at yan ang magaganap, manalig, tumanggap at angkinin. Buhay ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Ipagpaumanhin po ninyo kahapon, hindi ko tinangi ang aking alagad na yon at hindi ko po siya tinatangi kailanman. Kaya siya ibinantayan ko o nabantayan. Subalit hinihingi po ng pagkakataon sapagkat talaga pong napakabuti ng Diyos. Kahapon wala kaming misyon, nataong wala kaming misyon, at hindi niya po ako inabutan na nagtatala na kung ako inabutan na nagtatala sa computer, kami nila ni Arlene, hindi ko po siya maiiwan, hindi ko, habang hindi tapos ang pag-aatas sa akin. Ngunit, hindi ko nga po ba alam kung bakit ganun ang nararamdaman ko kahapon. Basta hindi ko po kayang paliwanag na gano'n naman po pag may namamatay akong alagad balisa ako Parang hindi ko po kayang ipaliwanag kung paano. Hanggang sa mabasa ko yung may message sa akin, kasi po may mission kami, paggabi sinasilent ko para makatulog ako. At hanggang sa makita ko, ngayon nung kumakain po kami, naalala ko, teka muna, sabi ko, ba't kaya nag-almusal po kami? Naalala ko po, pakuha ko yung cellphone ko. Nung makita kong ganyan, ay, ba't may miss call ako? Ayun po, lumabas ako. Sabi ng mga anak ko, nung kabiyak ko, na puso bilang tao, bakit teka, lumabas ka? Saan ka pupunta? Sandali lang, sabi ko, hindi ko makakontak dyan. Hanggang lumabas po ako doon, at hindi ko makontak. Ang nakontak ko yung kanyang anak-anak na si Luz, na
tinanong ko siya, ganito, nag-usap kami ganito. Hanggang sa hinahanap ko po ang inda ko kung nasaan na kaya inda ko para pakainin. Paglabas ko po sa kapatid ko, parating naman si kapatid na Alan. Nang sabi nga niya ay, sabi niya, nandiyan po si kapatid sabi niya. Ganun ba? Sabi ko, ayun, takbo po ako at sabi ko, ba't naka-tricycle kayo? Sabi ko, baka matagtag, hindi niya kakain. Teka muna. Teka sandali, sabi ko. Lalabas natin sa sakyan, doon kayo sumakay, sabi. Sabi niya, hindi po. Nakita niya yung sa malamig doon. Sabi niya, sabi niya, yung po ba'y sabaw ng buko? Sabi niya, anak, sabi niya, ikuha mo ko. Sabi, hindi, bawal ka ako. Hindi pwede. Sige na po, pagbigyan mo ako. Sabi niya, sige na, pagbigyan mo ako. Sige, pinalago ko. Pero, iba yung nararamdaman ko. Sabi ko, sige nga, pagbigyan kita, huling baga sa isip ko lang po. Hanggang sa iyo na nga. Sabi ko sa kanila, kala ko ba, sabi mo, sabi ko, pag kinuha ko, basta ako, sabi ko, hindi na po ako nagsalita hanggang sa, sige, sabi ko, sige, kung talagang ayaw mo, kasi lalabas pa po, walang magde-drive. Siyempre, hindi mo naman pwedeng tarantahin yung magde-drive din at bigla namang tumataas din po. Yun po. Hanggang sa may dumating naman po, naantala ako. May dumating na kumari ko, galing Baguio, pinagdilan na ako ng pasalubong na nagkakwento ng sandali. Pero nag-uusap kami. Hindi ko po, ewan ko kung nahalatahan niya ako na gusto ko lang sabihin na, malis ka na. Hindi ko lang masabi, malis ka na. Pero, ayun po, hanggang sa, pagkaalis niya, sabi ko, pwede ka baka akong mag-drive? Sabi ko, sana ka pupunta. Doon ka ako sa sundan natin sila. Sige maliligo na ako. Naligo na po siya at sumunod na ako. Yun po ang istorya kung bakit naisip ko po kayo kahapon. At pagdating naman po doon, inabutan ko na po yung, siyempre po, nagbilang tawa ko. Kaya natawagan ko po si kapatid na, sinalubong po ako ni kapatid na Alan. Nagbilang tawa ko, yan ang patutong pag nasa pagkatawa ko, mahina po ako, marpo. Nako, teka muna ako, parang tutumba ako. Parang pakiramdam ko po na gano'n. Sabi ko, Diyos ko, daluyan niyo po ako, hindi ko kaya, sabi ko. Ayun po, hanggang sa dumatal na hiningnan ko siya, na yun, pinag-uusapan nga po na i-ICU, pinapaliwanag. May tinanong po ako sa doktor na hindi ko na po pwedeng elaborate pa sa inyo kung paano, paliwanag ko. Hanggang sa, yun na nga po, hindi ko po siya tinatangi. Pero nasa tricycle pa lang siya dito. Sabi niya, magpahinga ka na. Sabi niya, pagod ka. Alam ko yung mga mission niyo, sabi niya. Pagod ka kagabi, sabi niya. Puyat, sabi niya. Wag ka na, sabi niya. Gumaganyan po siya. Wag ka na. Ganon po. Hanggang sa, alam niyo po ba? Kaya yung pumupunta sa mga alagad ko, o ano po yung nung alam ko mamamatay yung kapatid ko, umalis ako Bakit po? Ayaw ko magbilang tao. Hanggang sa nawagan ko siya. Sabi ko, halika nga dito. Dumating naman po sila. Pagdating, pinaliwanag ko, ganon. Maniwala po kayo, hindi talagang kapag ang espiritu ang kumilos sa tao, patay ka na, buhay ka pa Opo. Wala na siyang blood pressure. Wala na siyang oxygen. Pero bumabangon malakas. Ginagano na lang para yung hangin. Pero alam niyo po ba, malinaw ang isip, nakakasulat. Sabi niya, pahingi daw papel at bolpe. Sumulat po siya, Apo, mahal na mahal kita.
kayo po, bilang tao kayo, hindi ko kayo pinaiiyak. Ayoko ring umiyak eh. At may sinulat pa po siya. Hindi ko maintindihan yung iba. Pero nakasunod, maliwanag muli, Ama. Ama. At bumabangon pilit niya, bumabangon, pinatatanggal. Nesen niya sa akin, paalis na, uwi na daw, uwi na. Sa bahay na lang maghintay sa mga kapatid niya. Doon. Napakahirap pong magdesisyon. Hinihingi sa iyong desisyon. Sabi ko, hindi ako pwedeng magdesisyon. May mga kapatid kayong nagdidesisyon. Siyempre po, nag-iiyakan kami ng alagad ko na, kahirap naman apoy paglaban ng ama sa hindi mga nakakakabatid at nakakadama. Sabi ko, ayokong tanggapin. Sabi ko, hindi ko kayang tanggapin. Lumaban ka pa. Pero dinadaya ko po ang sarili ko. Dahil alam kong wala na. Sabi ko sa kanya, kapatid, dinadaya lang natin ang sarili natin eh. Ako'y may dinalaw. Antimano yung sinabi sa akin, binigkas ko. Pero bakit sa kanya di ko mabigkas? Dahil, tulad ni Eliseo, nagsusumamo pa ako, nabuhayin siya. Tulad ni David, nagsusumamo pa ako, nabuhayin siya. Subalit, hindi kami pinagbigyan tulad ni David, ang kanyang anak. Kayo po, ba't ito binabahagi sa inyo? Kayo nga, kalalakas pa ninyo. Sa konti lang, bumibigay na kayo. Ano yung binibigay nyo? Problema sa pera. Bumibigay na kayo. Pera lang. Bigay na kayo. Gusto nyo nang mamatay. At ang iba na may gustong pumatay dahil sa pera. Pero alam nyo po ba, sa bawat senaryong pinakikita ng Diyos, hindi ka bubuhayin ng pera. Hindi ka mabubuhay sa pera. Ang tanong ko nga po, Panginoon, kung siya po ba, nung maliit pa yung kanyang bukol na yun ay pinaopera, naligtas po ba ninyo? Mabubuhay pa po ba siya ng ilang taon? Hindi na, anak. Sapagkat tulad ng pagtanggal na yon, kung ang dahilan lamang ay yung pinapasok, dapat paghatak noon, wala na. Buhay ba ang Diyos? Ang minamahal, walang nagkaiba po ng ang aking tatang. Ang sabi ko, Panginoon, kung siya po ba, ay dadaling ko pa kahit na magsanla ako ng aming lupa sa ibang ano. Kung di, yun po isang halimbawa lamang. Nung panahon na yon, may pera naman kikita ka, kumikita ka. Pinalimbawa lang po kahit isanla. Mabubuhay pa po ba siya? 10 man anak ang tugon sa akin. 10 mang magagaling, hindi na, sabi niya sa akin. Mga minamahal, kaya kayo po, habang may buhay, hahanapin. Habang may pamamaraan, bubuhayin. Subalit pakatandaan nyo, ang Diyos ang bubuhay at siyang magbibigay buhay. Kaya patuloy pong pinapaliwanag at pinapahayag sa dakong ito. Habang may buhay,
magtiwala kayo sa Diyos. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O katulad mo. At katulad nga nung isang Caps na yun, sabi nga niya kala ko po kay mamamatay na ako Talagang hindi ko na po kaya niisip na mabubuhay pa ako. Pero bakit nabuhay siya? At kasama pa siya kahapon doon. Sabi ko, kaya mo ba? Opo, kaya. Mga minamahal, pag nagbilang tao ka at mga negatibong pag-iisip ang inisip mo, siguradong matatangay ka. Marami kang isipin, marami kang maisip na negatibo, na nakakapinsala ng isip at damdamin mo at makakapinsala ng kalusugan mo. Kaya dapat po, positibo niyong panaligan at isipin lagi, may Diyos na karamay kayo. Buhay ba nga ma? May Diyos nalilingap sa inyo. May Diyos. Lagi niyong tatandaan, may Diyos na nagmamahal ng tapat kanino man. Pagharian kayong ganap. Kaya nga, nang ilalabas na siya, ospital at tumingala ako, sabi ko, Panginoon, nilalagak ko po siya sa iyo. Kung magkakaroon pa ng himala sa buhay niya, salamat po. Ngunit, kung siya po'y sa iyo, huwag siyang pahirapan. Pumikit. Tapos na ang laban sa kamatayan. Buhay ba nga, ma? Kumusta ka na? Mayap. Masalesenan Nyay kay kami misip. Manyamaning Doon ka nga sa harap. Hindi ako nagpapagaling. At di ako magpapagaling. Wala pa akong pinagaling. Kaya kung magtatanong ako, Panginoon, ang dami ring nagamot ng kapatid kong iyon. At siya rin naman ay pinagaling mo noon. Bakit nangyari yun? Naganap lamang sa kanya ang sinambit na, kung napagaling ka man sa dakong ito at sa gawaing binahagi ng Ama sa iyo, kapag oras na takda ng kamatayan mo, hahanapin mo na ito sa mga nag-aral at kung hindi na rin ito may bibigay, wala na. Buhay ba nga, ma? Kaya sa inyo, mga minamahal ko, yung dinudugo, 12 taon. Siya pala, 2 taon lang. Kapag bubuhayin ka, mabubuhay ka. Pero, kahit sandali ka lang nagkasakit, pag mamamatay ka, patay ka talaga. Buhay ba ang Diyos? O, di ba? Totoo po yan. Totoo yan, di ba? Narinig nyo ang binasa. Kakaunti ng langis. Kakaunti pa ang harina na kapag iniluto at bibigyan pa si Elias, mauubusan na sila. Subalit sinabi, hindi kayo maubusan hanggat hindi pumapatak ang ulan. Buhay ba ang Diyos? Sa panahon ngayon, sino nga bang maniniwala ng ganun? Napakahirap paniwalaan. High technology na ngayon. Puro high technology na ngayon. Puro high-tech, pati ang utak, high-tech na rin ngayon. Kaya wala nang maniniwala at magtitiwala sa hiwag at himala kung puro ang iisipin ay technology. Buhay ba nga, ma? Ngunit, sa panahon man ngayon, na masyado ng
high technology tinatawag. Maraming mechanism, makinarya na high technology. Ngunit di pa rin mapapantayan ang kapangyarihan ng Ama sa lahat ng nilikha ng tao. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, kung ilang taong kang may sakit at nagtitiwala ka pang gagaling habang malakas kay laban at nang ikay gumaling. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, aba, kung bilang tao ka, sadyang hindi mo lahat lalapitan ng taong may sakit. Kung may sakit ng TB, nakakahawa yan. Sakit ng hepa, nakakahawa yan. Sinisipon, inuubo, nakakahawa yan. Pilay, hindi. Maliban mapilay ka. Cancer, hindi. Subalit, dahil sa Diyos, dahil sa Diyos, haharapin mo ang lahat. Kaya ang Diyos, ang kapanalig, ang paniniwalaan, ang buhay at kagalingan. Manalig ka lamang habang may buhay, maari kang gumaling. Pagpalain kayo. May tanong ba kayo? Matatanong nyo ba sa Diyos nyo, ba't namatay yon? Itatanong nyo bang ba't mamamatay ba yan? Wala kang makakamtang sagot. Kaya sabihin mo na lamang, mananalig na lang ako sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Magtitiwala na lang ako sa iyo. Panginoon ko, Diyos ko, buhayin mo ang paniniwala ko, buhayin mo ang pagtitiwala ko, buhayin mo ang pananalig ko, buhayin mo ang pag-asa ko, na magagawa mong hibala sa buhay ko, at kakamtin ko ang napaka-imposible na posibleng magagawa mo sa buhay na pahiram mo sa buhay ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng ligaya at saya ang bawat isa. Lagi niyong tatandaan, kung may pumapasok na sa inyo na nakapagpapalitot, nakapagpapagulo, nakapagpapahina ng loob nyo, alalahanin nyo na, may Diyos na makapangyarihan, na hahawiin ang laman ng isipan, at ipapadama ang kanyang pagmamahal, at ikay palalakasin niyang tuwiran. Pagpalain kayo, humayo kayo, na taglayang liwanag at pangunawa ukol sa kanyang kabutihan at kabanalan, at humingi kayo ng kakayahan sa lahat ng mabuti niyang bagay. Para kayo ay pagkatiwala sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, may bukas pa. Subalit, sa Lunes, ang gawain. Mga minamahal, may gawain po mamaya eh. At dahil may gawain po mamaya, mabait kayo, no? May sakit pa ba kayo? May sakit pa kayo? Abay, wala kayong sakit. Angkinin nyo na, tanggapin nyo na, panaligan nyo na. Wala na kayong sakit, tindapon nyo na. Manalig kayo paglabas nyo sa dambanang ito, kasabay ng hangin, pumadpad sa ilang. Na walang masasakitan at mapipinsala. Kaya kayong lahat, angkinin nyo na, ang lang nyong Ama ay magbibigay ginhawa.